Biglang umatras ang isang truck sa paakyat na kalsada sa Baguio City. Sinubukan ding umatras sa mga sasakyan sa likuran pero tuluyang tumagilid ang truck at nadagana ng 3 sasakyan kabilang ang kotseng may dashcam. Nabangga rin ng truck ang isang van. 3 ang sugatan. Batay sa investigasyon, posibleng overloaded ang truck na may kargang pataba ng lupa. Paliwanag ng truck driver, itatabi niya dapat ang truck. Sinubukan niyang iwasan ng mga sasakyan sa likuran pero nawalan daw siya ng kontrol. Maghanda na sa pagbigat ng trapiko dahil sa opening ng FIBA World Cup bukas, nasasabay pa sa simula ng long weekend. Payo ng mga otoridad, agahan ng alis kung may lakad at kung wala namang mahalagang pupuntahan, pumirmi na lang sa bahay. May report si Ian Cruz. Isa ba kayo sa magbabakasyon ngayong long weekend? Habaan nyo na raw ang inyong pasensya dahil bago kayo makapag-relax, matinding traffic muna ang posible ninyong danasin. Kasabay kasi ng long weekend ang opening ng FIBA World Cup bukas sa Philippine Arena sa Bulacan. Bilang paghahanda, nagtalaga na ang NLEX Corporation ng mga nagmamando ng trapiko sa expressway at sa Ciudad de Victoria Complex. Sa mismong opening, mahigit 200 tauhan nila ang magbabantay sa complex. Kasama sa babantayan ng parking areas malapit sa 55,000-seater arena kung saan kasya ang 6,000 sasakyan. Gayon din ang mga parking space na ipinagpaalam na sa munisipyo ng Bocaue at Santa Maria sa gilid ng bypass road. Ang ibang parking, nasa 1 kilometro na ang layo mula sa arena. Payo ng NLEX sa mga manonood ng FIBA World Cup, mas mainam na sumakay na lang sa libreng P2P shuttle bus sa 12 lokasyon sa NCR, Bulacan at Pampanga. Kung magdadala pa rin ng sasakyan, tiyaking may RFID sticker ito. Wala kasing cash lane sa Ciudad de Victoria exit. Pagka po talaga nakaka-obstruct na po sila yung dahilan na hindi makadalo yung traffic, maaari po silang i-apprehend po. Bago magtanghali bukas, inaasahang magsisimula ng kumapalang volume ng sasakyan sa NLEX. Pagpatak ng 5:30 PM bukas, wala nang papapasuking sasakyan sa complex, maliban sa mga VIP, delegado at ang P2P buses. Magpapatupad din ang iba-ibang oras ng truck ban sa Caloocan, Valenzuela at sa may Kawayan, Marilao, Santa Maria at Bukawe sa Bulacan. Naghahanda na rin ang MMDA at ang 1,300 nilang tauhan na magbabantay naman sa mga kalsada bago mag-NLEX. Isa riyan ang makipot na northbound ng EDSA Balintawak, pababa ng expressway kung saan naiimbudo ang mga sakyan kahit sa karaniwang araw. Pahihintuin ang traffic kung may daraang convoy ng mga kalahok sa FIBA. Magpapatupad din ng stop-and-go traffic scheme sa ilang lugar. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging bagyo na ang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa at may kakaiba itong truck. Ipapaliwanag yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Maraming salamat, Ato. Mga kapuso, huling namataan ng Tropical Storm Goring sa laing 265 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Sa forecast track ng Pag-asa, magtatagal pa yan sa loob ng PAR dahil looping track o paikot po yung magiging galaw nito sa mga susunod na araw. Dahil yan sa extension o yung ridge ng high pressure area sa bandang Japan na humaharang sa paggalaw ng bagyo. Kaya naman ito po ay kikilos muna pa southward at kapag umurong na itong nasabing ang high pressure area, magkakaroon na po ito ng pagkakataon para makabuelo ulit paakyat. So yan po yung magiging track nito. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maabot ng bagyong Goring ang super typhoon category. Posible ring magtaas ng wind signal ngayong gabi o kaya naman ay bukas. Bukod sa trough ng bagyong Goring, magpapaulan din yung hanging habagat na palalakasin din ang nasabing bagyo sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi po ng Luzon ang uulanin bukas, lalong-lalo na sa hapon. May mga malalakas na ulan pa rin dito sa Northern at Central Luzon, ganun din sa ilang bahagi ng Mimaropa. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin ng ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi.
May mga kalat-kalat na ulan din dito sa Western Visayas, pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao. Maging alerto pa rin po sa banta ng baha o kaya naman ay pagguho ng lupa dahil inaasahan natin ang heavy to intense rains sa ilang lugar. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sinalakay ang 3 bodega ng bigas sa Bulacan. Mahigit 200,000 sako ng bigas ang matagal na raw nakaimbak doon. Yan at iba pang balita sa report ni June Veneracion. Tatlong bodega sa Bulacan na nangohord umano ng bigas. Sinalakay ng customs at iba pang taga-kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita. 3 buwan na raw nakaimbak sa bodega ang ilang sako ng bigas na kung ilalabas sana sa merkado, malaking tulong para hindi sumirit ang presyo. Niriribag din umano ang mga imported na bigas sa sako ng mga local producer na posible raw modus para palabasing lokal na bigas. Pinagpapaliwanag ang mga may-ari ng mga ito. Iginit naman na nagmamanage ng bodega, kumpleto ang dokumento nila at legal ang operasyon nila. Paghahain ng reklamong graft laban sa ilang dating taga-procurement service ng Department of Budget and Management, iniutos ng Ombudsman. Kaugnay ito sa umano'y maanumalyang pagbili ng PSDBM ng 4 billion pesos ng RT-PCR test kits sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Kasama sa mga akusado, Sinoy Budget Undersecretary Christopher Lau at 2 iba pang opisyal ng DBM. Gayon din ang ilang opisyal ng Pharmaly, kabilang ang magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani. Sabi ng mga abogado ni Mohit Dargani at iba pa, handa silang harapin ang mga isasampa sa korte. Sinabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na magkukomply ang kagawaran sa desisyon ng Ombudsman. Sinusubukan pa namin kuda ng pahayag ang ibang akusado. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. 17 oras tumagal ang sunog sa isang warehouse sa Bulacan, pati mga katabing warehouse na damay. Yan at iba pa sa spot report ni Emil Sumangit. Mag-aalas 11 kagabi na sumiklab ang malaking sunog sa isang warehouse sa Pulilan, Bulacan. Mabilis kumalat ang apoy kaya pati mga katabing warehouse na damay, umabot ito sa ikalabang alarma. Pasado alas 4 ng hapon nang mapula ang apoy, inaalampasan ni nasunog at ang kabuang halaga ng pinsala. Ganito karami ang SIM cards na nakumpiska ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa niraid nilang scam hub sa Pasay City kamakailan. Pero may ilang pa raw na itinago pala sa basurahan. Siguro naghihintay lang ito ng tamang timing at ilalabas nila. 28,000 pre-registered SIMs na may kani-kanyang verified e-wallet accounts ang nakuha. Bawat SIM card may laman na nasa 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Kung susumahin, aabot ang bilyong-bilyong piso ang e-wallet ng mga SIM. Naalam pa kung saan pinapadala ang bilyong-bilyong pera na planong ipa-freeze. Nahuli kamang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang palikong pickup sa Mataas na Kahoy, Batangas. Nahulog ang rider mula sa kanyang motorsiklo pero agad namang nakabangon at umupo. Dinala siya sa ospital para magamot. Nagkausap na raw ang driver ng pickup at rider kaugnay sa danyos. Pauwi na sana ang rider na yan nang biglang sumabit ang kanyang leeg sa nakalaylay na kable ng isang telco sa Virac, Catanduanes. Nagtamo siya ng malaking hiwa sa leeg at nabangga pa ng kasunod na motorsiklo. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Wala pang pahayag ang kumpanya ng lumaylay na kable. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gaganapin sa largest indoor concert hall sa South Korea ang finale ng World Tour ng Blackpink. May bagong Japanese single naman ng K-pop group na 17. May report si Katati Bayan. Malalim ang hugot ng bagong Japanese song ng K-pop group na 17. Tungkol ang ima, even if the world ends tomorrow, sa pagpapahalaga sa mga bagay sa kasalukuyan, kahit walang katiyakan ang hinaharap. Bahagi yan ng Japanese album na Always Yours na may bagong tracks, original Japanese songs at Japanese versions ng kanilang Korean singles. Matatapos na ang Born Pink World Tour ng Blackpink, gaganapin yan sa Gocheok Skydome, ang largest indoor concert hall sa South Korea next month. Sila ang first K-pop female artist na magko-concert doon. Si Sparkle artist Chanty naman ang first ever half-Filipina K-pop idol na nag-perform sa K-Con.
All out ang electrifying performance last weekend ni Chanty at ng grupo niyang Lapilus sa huling araw ng event sa Los Angeles Convention Center. Ang K-Con ang world's largest fan celebration ng Korean culture and music. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Video games daw ang pampatanggal stress ng karamihan sa mga Pinoy Gen Z, ayon sa isang pag-aaral. Wala naman daw masama rito, sabi ng isang eksperto, basta hindi sosobra. May report si Von Aquino. Pagkatapos ng mahabang trabaho, paglalaro ng video games daw ang libangan ng 26 years old na si Kenneth. Bukod sa pampalipas sa oras, yun, patanggal siya ng stress. Kasi halimbawa, gusto mo ng breather sa work, after work, gusto mong huwag muna isipin lahat. Pwedeng maglaro ka muna doon. Dati raw inaabot siya hanggang madaling araw sa paglalaro. Inoorasan ko lang din talaga yan ako nagsiset ako ng alarm. Sa pag-aaral ng marketing media platform na Totally Awesome, 56% ng mga Filipino Gen Z ang nagsabing ang gaming ay paraan nila para magtanggal ng stress o anxiety. Sabi pa sa pag-aaral, ang mobile games ang pinaka-pinipili ng Gen Z. Sunod ang online video games at console video games. Ayon sa isang psychiatrist, may magandang naidudulot naman ang video games. Pantanggal ng stress, agree ako doon kasi it is a form of coping. Halimbawa, kung very long days lang sa school or sa work, it's something na parang hindi sila masyadong mag-iisip. Yung games na nakakatawa, na nakakapagpasaya sa kanila, that it can boost yung kanilang happy hormones. Nakaka-develop din daw ito ng social skills at communication. Pero ayon sa eksperto, may masamang epekto rin ang sobrang paglalaro ng video games. Labis in the sense na ito na siya yung laging iniisip to the point na nauubos na ang kanyang oras sa paglalaro at hindi na niya nagagampanan yung ibang mga tungkulin niya. Pwede rin daw itong mauwi sa addiction at sedentary lifestyle o kakulangan sa ehersisyo. Any form of winning, na for example, naboost yung release ng dopamine ating brain. Ito yung reward na hormone na para bang it gives us that sense of pleasure. Maaaring hanap-hanapin yon ng ating katawan kasi nga it is addicting. Payo ng eksperto, matutong kontrolin ang sarili at balansehin ang paglalaro ng video games. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tara, G! Bukod sa Chocolate Hills, may isa pang hills na pwedeng dayuhin sa Bohol. Yan ang Madlingay Hills sa bayan ng Inabanga. Sa drone video, kita ang napakagandang landscape. Noong pandemic pa lang, marami ang pumupunta rito upang mag-ehersisyo, maaring mag-jogging o maglakad na may kasamang sightseeing. Swak din daw ito para sa camping activities o sa mga naghahanap ng adventure. Hinangaan si Gabby Garcia sa pagganap niya sa season ender ng Unbreak My Heart. May mga nilinaw naman si Black Rider star Yasi Pressman tungkol sa kanyang recent breakup at sa politikong nalilink sa kanya. May report si Lars Santiago. Walang third party. Yan ang parehong pahayag ni Yasi Pressman at ex-fiancé niyang si John Semira sa kanilang breakup. Me and the people involved, lahat kami maayos, nag-uusap pa rin kami hanggang ngayon. Aware din daw si Yasi na may ilang nalilink sa kanyang politiko. Gaya na lang ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte matapos kumalat ang ilan nilang larawan. 10 years na kami magkakilala, so now we're just spending more time together and getting to know each other more. Nauna nang itinanggi ni Yasi ang usap-usapan tungkol sa kanila ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa ngayon, mas focused si Yasi sa trabaho at excited daw siya sa bagong series sa GMA Public Affairs na Black Rider. Pasabog ang season finale ng Unbreak My Heart. Renz is having an affair with my mother! You want him? You can have him! Alex, please, ang pagganap ni Gabby sa mainit na eksena, umani ng paghanga sa fans maging sa kanyang co-stars. After nung wedding scene, nilapitan ako ni Kuya Romnick Sarmenta. Sabi niya sa akin, Gabby, magpagpag ka.
Kasi ramdam na ramdam nga daw niya yung intensity ng emotions. Next week, umpisa na ng Season 2. Sabi ni Gabi, expect a drama like no other. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinabayan ng fire tornado ang wildfire sa British Columbia, Canada. Ang pambihirang fenomeno na ito nabubuo sa pinagsamang matinding init at malakas na hangin. Wala namang nasaktan sa pagdaan ng fire tornado. Nagwagi ang The Atom Araulio Special sa Content Asia Awards sa Bangkok, Thailand. Best Current Affairs Program Made in Asia for Regional Asia and/or International Markets ang dokumentaryo ng Mata sa Dilim. Tinatalakay ng docu ang online sexual exploitation ng mga menor de edad. Finalist din sa naturang kategorya ang ilang current affairs program mula Singapore, Taiwan at Hong Kong. Congrats, Atom. Thank you. Congratulations sa buong public affairs team at sa Atom Araulio Specials. Opo, may palakpakan pa. May palakpakan mula sa mga cameraman natin dito. Salamat. Yan po ang State of the Nation. Ako po si Atom Araulio. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.